Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman balik tanaw tayo. Ito po yung game na sinasabi kong makasaysayan. Doon sa itinira ni Gukes na Knight CE2 interesting variation sa French defense against Ding Liren kahapon sa game 1. Nabanggit ko po ito, natandaan ko ito eh. At ito ay mula rin sa FIDE World Chess Championship knockout system pa noon na ginanap sa New Delhi, India year 2000 between Vishy Anand and Alexei Shirov. Kaya duda ko kahapon baka mamaya na isalin ni Anand yung idea niyang Knight CE2 kay Gukesh. Pag-aralan po natin. Ang ginawa ni Anand, nag-E4, E6 si Shirov, D4, D5, Knight C3, classical variation, F4, ayun, Knight CE2 po dito pala, na iba sequence. Pero ganun din halos eh. F4, Knight C6 and C3. Naiba lang yung sequence ng konti pero doon pa rin pumasok. At Queen B6 ang ginawa dito ni Shirov. Kay Ding Liren, ang ginawa po is A5. Ayan. May diferensya, no? Tingnan natin itong Queen B6. Yan talaga ang classical approach dyan eh. Knight F3, F6. Alam nyo naman po si Shirov, fire on board. Basag kung basag. At nag-A3. Kunat-kunat lang si Anand. Sige, waiting lang sa basag. Bishop E7, H4. Ayan, interesting oh. Castle, Rook H3, another interesting by Anand. Nag-decide dito si Anand na wag nang mag-castling. Tingnan nyo, nag-Rook H3 oh. Hindi na makakapag-castling. Pero ang plano ng Rook H3, sa nakikita ko, Rook G3 para i-pressure yung king. Tapos maagang bantay din po sa third rank. Tingnan natin. Nag-A5. Ayan, parang Ding Liren's idea na. Nag-B3. Ayun. Ang purpose po ng B3 ay para wag maka-A4. Kasi pag naka-A4 ang block dyan, magda-Knight A5 yung mga ganong lilingkisin yung B3 at C4 squares eh. Yan. Kaya pinigilan ni Anand. Nag-Queen C7. Knight EG1. Ang kunat ni Anand. A4 na. B4. At kumapture na sa E5. F takes E5. At dito mga kamatsas, may pang bulalas na ginawa ang fire on board. Knight D takes E5. Grabe itong si Shirov. Pero, good move ba? Equal eh. Ibig sabihin, good move yan. Knight takes E5. Isa rin po kasi sa theoretical pattern yan eh. Tema yan sa French yung kumakapture sa E5. Knight takes E5, Queen takes E5, Queen E2 harang, and another. Ayan. Bishop takes H4 by Shirov. Tapang. Ang tapang pero bad move. Parang si Tal, no? Yan, no? Correct ones and mine. Kay Shirov yan. Pero ang accurate po dito na slightly better for black is simply Queen C7. Balik lang pala mga kamatsas. Balik lang, ano? Sabay E5, pakawalan ang bishop. Ayan, kasi one piece down man ang black dito pero mayroon pong massive solid center pawns. Napakahalaga po kasi ng kinokontrol ang sentro eh. Yan, kaya slightly better ang evaluation dito. Balik tayo sa ginawang bishop takes H4 ni Shirov. Nag king D1, queen F6. Ayan, iwas lang and threat. Yung bishop, hinarangan ng knight at nag queen takes C3. Ayun, threat ang tore. Bishop B2, queen B3 check, king C1. At dito ay grabe katapang talaga. Nag-E5 si Shirov. Long game po ito ha. Long game ang time control nito kaya mabigatan ng tira eh. Nag-E5 tapang Baliwala yung bishop kahit nakahang. Kinapture ni Anand. And nag-bishop F5. Ano? Grabe. 2 pieces down na. Pero ang pinanghahawakan ni Shirov dito, yes, 2 pieces down ako. Parang ganun, ano? Pero yung rook sa A1, hindi magamit mga kamatsas. Baldado ang rook sa A1 plus exposed king. Fire on board talaga. Nag-queen D1. Ayun, mukhang sapul na yata Nag-E4. Okay, yun ang mabigat. Na simplify ang queen. Knight D2, E3, Knight F3 balik, Rook A E8, and nag-king D1. Ayan, para walang E2. At nag-C4, Bishop E2, Bishop E4. Ang daming pawns, ano? King C1 ulit. Ano idea ng King C1? Okay. Baka iaalis ang bishop, lalagay sa D4, then King B2.
Yun ang nai-imagine dito ni Anand, tapos yung rook sa A1 pakawalan. Nag-rook E6, nako, kita na kaagad target, oh, pupunta dito para targetin yung isa pang pawn sa G2. Oh. Bishop C3, rook G6, rook H2. Samantalang si Anand, oh, sangga-sangga lang sa jab. Tsaga-tsaga lang. Bishop D3, hinapture, capture, and the king B2. D2 and king takes B3. Sa isip ni Anand siguro, ano ba? Ibalik ko pa yung isang pyesa dyan. Lamang pa rin ako isang pyesa. Ang daming pyesa ba naman eh. Rook G3. Nako, mukhang nagbabalak yatang tagpasin na naman ng knight. Nag-king B2 ilag lang po, no? Kasi iba yung pahiwatig eh. Baka tamaan yung king sa third rank eh. G5. Ayun na naman ang isang pawn na naman. Gagamitin na naman. Mag-G4 na naman. Nag-king C2. Parang aksayado yata sa tira, no? Bakit hindi nilang nag-king C2 direct si Anand? Rook C8. Naku, ayan na. King D3. G4. Naku po, ayan na. Nag-bishop E5. Okay, may panimpla eh, no? Buti may mga ganun panimpla, oh. Long collides ang tore sa G3. At nag-rook C1. Naku, talagang si Shirov ayaw pa rin talagang tumigil. Hindi pwedeng capturein ang tore. May bitin sa A1. Galing ah. Nag-rook H1, higa na naman si Anand. Rook takes G2, nakawala ang tore. Ay grabe. Hala, baka mamaya maka-queen pa. Nag-knight H4. Ganda ng laban nila. Yan, pag knight H4 po, yun lang, hanggang dito na lang ang chess rotation. Resign dito si Shirov. Pero ang ganda ng laban, no? Bakit nag-resign? Halimbawa, ilagay natin sa F2. Oo nga pala. Sisimplihan na nga lang pala ang buhay-buhay dito. Takes, and rook takes. Wala na eh. Isa na lang yung pawn eh. Grabe. Naubos yung mga pawns. Halimbawa kung gawin naman dito ay capture tayo dito sa H1. Tapos mag-rook takes H1. At may BT na rin sa pawn E3 kasi. Halimbawa mag E2. Wala rin. Kakapture na rin yung pawn sa D2. Ubos talaga. Yan ang mahirap. Sa dami ng pyesang binigay ba naman eh. Ubos. Ito yung sinasabi nilang ubos. Pati pantubos. Ayun. Pero what a good game by Alexis Shirov. No? Ito po ay pinali na to. Pero grabe tapang. Sa tapang pa lang eh. Ito yung sinasabi nilang kahawig din ng laro ni Tal noong araw. Nung peak strength ni Shirov. Pero wala. Medyo may edad na rin. Yan halos kasabayan din ni Chucky, ni Ivanchuk, na hanggang sa panahon po ngayon, naglalaro pa rin yung mga yan, hindi pa retired yan. Ini-enjoy pa rin nila ang chess. Ayun. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po na-inform kayo dito sa nabanggit kong classical game na ito at may mga paparating pa tayo mga classical game episodes. So yan po ang abangan nyo. Mga games po ni Tal, ni Bobby Fischer. Kung meron pa kayong mga classic players na gusto nyong mabalik ka ng mga ideas nilang malalakas, sige po, lapag nyo lang sa comment section below para mapasadahan po natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.